natin si Nanay Marilyn Hermar para malaman nga po ang kanilang saloobin dito nga po sa pagpapalabas na ng Laguna RTC ng arrest warrant laban kay Atong Ang at sa kanya mga kapwa akusado. Nanay Marilyn, magandang umaga po. Si Peter Atrica po ito sa programang Kabayan. Magandang umaga rin po, ma'am. Good morning po. Good morning po. Ma'am Marilyn, ngayon po na meron na talagang active pursuit o yung talagang hinahanap na sina Atong Ang at iba pa dahil nga po dito sa kaso ng pagkawala ng maraming sabungero. Ano po ang inyong nararamdaman? Una po, natutuwa po kami kasi nagkakalinaw na po yung matagal naming pinaglaban. Sana nga po mahuli na si Atong Ang at sumuko na po siya para panagutan niya yung dapat niyang panagutan. Si Glenn po, gano'n nakatagal na nawawala po? Maglilimang taon na po sa May 11. Okay. Kung pwede lang po, malaman lang natin para meron tayong tamang picture o larawan kung paano nawala si Glenn, ang inyo pong nawawalang anak. Taga Santa Maria, Bulacan po, di po ba? Opo. Oo, saan po siya nagpunta noong araw na yon bago siya mawala? Sa Santa Cruz, Laguna po. Okay, pumunta po siya doon dahil? Isinama po siya nung kaibigan niya, pinag-drive po siya nung inarkila po yung sasakyan na dinadrive niya yung sabianan na sasakyan. Okay. So, ibig sabihin po ba, hindi siya kasama dun sa mga magsasabong talaga o pupusta sa sabong? Ganun po ba ang ibig sabihin nun? Yung po kasing isang nagsabong doon, kaibigan niya. Yung po ang nag-arkila. Okay. Baka po, alin po sa dalawa yung kung sumabong na nga din siya, gano'n. Okay. Hanggang sa hindi na po nakauwi. Kailan niyo po nalaman na nawawala na siya? May 13 ko pa po nalaman na nawawala siya. Nako, ilang araw, 2 araw, matapos. Opo. Hindi ho kasi masabi sa akin nung manugang ko. Okay. Kasi hindi ko nga po alam na nagpunta sa sasabungan. Ayun. So, hindi nyo alam na pumunta ng Laguna. Hindi nagpaalam itong pala? si Glenn. Oo. Opo, hindi po. Okay. Kasi may sarili na po silang bahay. Opo. Oo. Ano po ang unang report na nakarating sa inyo noong Mayo 13? Nag-Facebook po ako, nagulat na lang po ako, may nakalagay yung manugang ko na missing, missing daw po si Glenn. Last ano po, sa Santa Cruz, Laguna, na sabungan po ni Atong Ang. Okay. At sinabi din po ba na kailangan mag-report kayo o pumunta kayo sa police station o kung saan man? Opo, nag-report na po sila dyan sa Kanlubang. Opo. Pero nanay, opo, yung inarkila lamang po siya no, para magmaneho. Yun po bang mga kasama niya ay nawawala din po? Opo, yes po. Bali, 6 po silang nawawala. Doon sa mga nawawala po, doon sa kasama ni Glenn nung araw na yon, wala po ba doon sa grupo na yon ni isa na nakabalik? Opo, wala po. So talagang naglahot, sukat na lang yung lahat nung... Opo. Ay, Last tawag po kasi sa asawa. Opo. Bali, May 12 po siguro ng madaling araw yon. Okay. Sabi, na-hold yung mga kasamahan niyang sumabong sa itaas daw po, pinatawag sa taas. Okay. Sabi nung asawa, bakit ayaw mo pang lumabas? Na-hold na pala sila. Lumabas ka na dyan sa sabungan. Sabi, hindi po. Hindi daw siya makakalabas kasi yung gate pass nandun sa isang kasamahan niya. Okay. So yung kinabukasan, kasi Mayo 11 siya umalis, no, papunta ng Laguna. Mayo 12, nakatawag pa siya. Opo, nakatawag pa sa asawa. Okay, at yun nga sinabi na hindi siya makaalis dahil yung pass nasa Kaibigan. ibang tao. Kasama. Opo, nandun sa kasamahang yung umarkilang kaibigan niya. At Yung Bohol. Opo. At yun na po ba ang huling tawag na Natanggap mula sa kanila? Mula kay Opo, Glenn. yun na po ang huling tawag at text mula po noon. Hindi na nagre-ring yung cellphone. Okay. Meron po siyang text na pagkatapos ng tawag na pinadala doon sa kanyang asawa o kanino man? Yun lang po ang huling sa asawa, yung huling kausap na nandoon daw siya sa gilid-gilid at parang nag-aantay po siya na may lumabas hanggang sa
pati po siya, hindi na rin lumabas. Hindi na nakausap ng asawa. Oho. Hindi na po mag-ring yung cellphone. 5 taon na po ang lumipas, sabi po ninyo, nanay, no, sa na May sana. 11 po, 5 taon na. Oho, na sana ay nakasama nyo na ngayon si Opo. Glenn. Hindi pa po talaga, wala pang pag-usad dito sa nangyaring kaso. Pero ngayon po kasi nagka-arrest warrant na, hinahanap na po si Atong Ang. Meron po ba kayong panawagan, nanay, para naman po dito sa nangyayari sa kaso ng inyong anak? Sana nga po, ngayon po nagkawarat na po, natutuwa naman po kami. Sana lumabas na po si Atong Ang kasi para matipensahan rin niya yung sarili niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang lumabas at ayaw niyang magpakita? Ngayon po ba ay sa palagay po ba ninyo na yung kung mahuli man at sila'y magpakita na nga po, ito po ba'y magiging sapat na para sa inyong mga pamilya na hustisyang hinihintay po ninyo? Kahit po paano magkakaroon na ng hustisya yung matagal namin pinaglalaban na mahal namin sa buhay. At Kumbaga sa ano po na yung konting sakit sa dibdib, kahit paano po nababawasan ng konti. Opo. Naunawaan po namin yung inyong kalagayan dahil yung mahirap. halos 5 Oo, taon naghihintay na ka. hindi mo alam Sa kung iyong nasaan yung anak mo. Maliliit pa po yung anak niyan, 2. Opo. Pero sa kaibuturan ng inyong puso, Ma'am Marilyn, umaasa ba kayo na baka naman meron pang mangyaring milagro at matagpo ang buhay? Ang inyong Kung anak. hindi po kami nawawala ng pag-asa, kahit po, kumbaga sa kahit 1% lang po yung pag-asang natitira, parang umaasa pa rin po kami na sana may buhay pa. Kahit may makapagturo man lang po kung nasaan na sila, ganyan. Nagpapatuloy naman po ngayon itong investigasyon, pati nga po yung paghahanap nga po doon sa Taal, no, kung saan nga po sinasabing maaring doon nga po itinapon yung sa Opo. mga nawawala. May panawagan po ba kayo kay Atong Ang? Nanay, baka mamaya ay naririnig siya, hindi pa naman po siya nagpapakita ngayon. Sana po magpakita na siya para patunayan niya yung kung talagang sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Bakit natatakot po siyang lumabas? Ayaw niya lumantad sa tao. Palagay niyo po ba talaga, Nanay Marilyn, na may kaugnayan po talaga itong si Atong Ang dito sa nangyari sa inyong anak? Opo, kasi doon po talaga sa tabungan ni Atong Ang nawala Kaya talaga pong posible na doon talaga. May matagal na po ba? Saka naniniwala po kami sa aming whistleblower na si Dondo na talagang si Atong Ang po. Matagal din po yun, no, bago lumabas itong si si Julie Patidongan para nga po magsalita. At buti na lang ho at nakapagsalita siya pagkatapos ng ilang taon at nagkaroon ng movement etong kaso. Nung pangalawang taon, Ma'am Marilyn, mula nung mawala, in other words, yung pagkatapos ng May 11, 2021, 2022, 2023, meron ba kayong, inyong mga narinig na maaaring mastermind nga po? Bago pa lumutang yung pangalan ni Atong Ang, ano po ba ang mga naririnig ninyong mga hinala o kwento ng panahon na yun? Sabi po nila basta sasabungan po ni Atong Ang nawala at may ginawang hindi maganda yung mga nagsabong. Permis daw po hindi na makakalabas. Mga pinatay na daw po yun. So yun nga po yung kwento na kapag merong ano ba tawag doon? Nandadaya o Opo. Nanyope daw, ganyan. Yung chumochope. Opo. So in the meantime, ilan pa po doon sa nawawala ang maaaring kakilala ninyo? Sa ngayon po, sa mga picture ko lang po nakikilala yung mga nawawala na yun. Opo. So Doon sa GC namin. Oo, pero lahat po ba sila o karamihan sa kanila taga Santa Maria, Bulacan din? 6 lang po yung Santa Maria, tapos meron pong Kalumpit at saka San Jose. Kalat-kalat din pala itong mga Opo, yung mga Bulacan, yun po yung sa Bulacan.
Oo. Yung pong bigla ko naisip, yung sasakyan, nabawi ho ba yun o nawala na rin? Opo, yung sasakyan po iniwan na lang sa may bypass Bypass ng ano po? ng Santa Cruz po, dito sa Santa Maria. Sa Bulacan. Binalik po dyan sa Bulacan. Opo. Sa Bulacan. Kaya nagtataka nga po kami Oo. kung sino yung nag-drive noon kasi Oo. pinatingnan po namin sa CCTV. Oo. Hindi po nahagip ng CCTV yung pinag-iwanan ng sasakyan. Drive pa pala. Oo, medyo kakaiba yun Oo, dahil katakataka yun. ibinalik pa sa Bulacan. Opo, nakabalik po yung sasakyan, hindi nila kinuha. Okay. Pero okay. Nako, medyo misteryoso nga talaga ito. Ma'am Marilyn, unang-una, sa kabayan po, talagang mula nung unang pumutok ito, tinutukan na po ng kabayan itong Opo, mga opo. kaso na to. At patuloy pa rin nating tututukan. Alam kong gusto ni Canoli de Castro na hindi bitawan itong usapin na ito. Kaya makakaasa kayo na mayroon pa pong mga developments na pwede naming ibahagi sa inyo sa mga susunod na mga araw. Salamat po ng marami, Ma'am Salamat, Marilyn. nanay. Mag-ingat po kayo. At muli, nakikiramay po kami na sinapit po ninyo itong napakatinding pangyayaring ito sa inyong buhay. Ano po? Opo. Okay, si Ma'am Marilyn Guermar, ang nanay po ni Glenn Arsen Guermar, na isa sa mga nawawala noong pong May 11, 2021 pa. Napakahirap ng kanilang mga pinagdaraanan ng pamilya na itong mga nawawalang sabongero dahil magpahanggang ngayon ay hindi nila alam how to move forward. Walang Diba? closure, Oo, walang Yun ang masakit closure. doon eh. Oo eh. So, kung merong MH370 ang Malaysia, tayo meron naman ito. Oo, yung itong missing sabongero nga na ito. Kaya nga po binabantayan natin ito dahil ang hirap din ng mga nakikita natin na sa dami ng mga nakukuhang mga buto no, na na-uncover doon sa lake, mahirap pa rin po yung forensic analysis nito. So naghihintay pa tayo sa mga latest na update nga po mula dito.